What is up mga bossing? So last week nga inirelease na itong Fortress 160 ng QJ Motor at Bristol Motorcycle at na-vlog na nga natin to. Check nyo yung ating content dyan sa ating channel. Itong test ride ng Fortress 160 at yung specs niya. So ngayon for this video ay try nating ipagkumpara ang PCX 160 Honda at Fortress 160 ng Bristol QJ Motorcycle. So pagbasihan natin yung specs nito overall, yung performance at yung presyo nito dito sa atin sa Pilipinas. So unang-una na-drive ko naman na parehas tong motor na ito at magbe-base tayo sa mismong performance, specification at sa presyo. At simulan na kagad natin to. Simulan natin sa Fortress 160 from QJ Motor Bristol Motorcycles. Itong Fortress 160 ay mayroong 160cc na makina, single overhead cam, EFI, liquid cooled na po siya. Meron po siyang traction control system na pwedeng tumulong sa iyo kapag madulas ang kalsada, dual channel ABS, meron itong 4 na kulay, gray, silver, white at black. Meron itong phone connectivity, meron din itong adjustable brake lever, meron siyang handbrake, naka-projector headlight na din ito at may mataas na battery rate na 12 volts at 14 amps. Maganda ang upuan, kasya ang half-face na helmet sa kanyang compartment at integrated na rin ang kanyang signal light. At ang presyo niya sa market is 149,900 pesos pero naka-discount sila at naka-promo 139,900 na lang ang presyo nitong Fortress 160 from Bristol Motorcycle. So talagang malaking bagay yung less 10,000 pero more specs kumpara sa PCX 160 ng Honda. Ngayon naman, since mas mura ito ng 10,000 sa regular price niya plus yung magagandang specifications ay nandito na lahat, lang masasabi ko halos kompleto na talaga tong Bristol Motorcycle na Fortress 160. Ngayon dumako naman tayo sa PCX 160 ng Honda. May dalawang variant naman ng PCX 160 ng Honda. Meron tong ABS variant at CBS variant. CBS variant stands for combination or combi brake system. And then yung ABS naman is yung anti-lock braking system. 8 liters din ang capacity na itong PCX 160 at meron din siyang traction control. Ang price niya naman is 149,900. So depende yan sa dealer. Minsan may mas mahal pa dyan na SRP. Tapos ito lang si PCX 160 is hindi adjustable yung kanyang brake lever and then yung ABS ni PCX is sa harap lang na gulong. Tapos traction control na yung isa. Pagdating naman sa headlight is LED lang itong si PCX 160 while yung Fortress 160 is naka-projector na headlight na. And then yun nga, pagdating sa battery, normal ang battery rate nito 5 amperes, 12 volts. Compare naman natin kay Fortress 160 na 12 volts, 14 amperes. Ayan yung kanyang naked handlebar and yung TFT display ng Fortress 160 is updated na or modern. Compare dito kay PCX 160 na naka-digital pa din na panel. So ayun nga, medyo madami talagang lamang na specifications itong si Fortress 160 ng Bristol Motorcycle QJ Motor compare kay PCX 160 ng Honda. At itong mga to wala sa PCX na 160. ABS front and rear, tire pressure monitor sensor, phone connectivity, TFT display, adjustable brake lever, handbrake, high battery capacity at power assist. Lahat yan ay meron si Fortress 160 Bristol at lahat yan ay wala kay PCX 160 ng Honda. Pagdating sa price point, mas mura ng 10,000 si Fortress 160 kumpara kay PCX 160. Pagdating naman sa itsura, halos parehas lang sila para sa akin kasi medyo maganda yung specifications ni Fortress pagdating sa headlight at sa TFT display na pwede mong i-connect ang cellphone mo sa kanyang display at gawin mo ng GPS. So not like si PCX 160 na still digital pa din ang kanyang odometer. Pagdating naman sa fuel consumption, halos parehas din sila ni Fortress 160 na 45 kilometers per liter. Pero syempre, yun ay takbong 40 to 60 lang kapag binabiyahe mo siya. Pero once na umabot ka ng 90 or 100, possible na mag 38 to 41 kilometers per liter ka na lang sa fuel consumption. Pagdating naman sa handling, nasubukan ko na parehas yan. So si Fortress 160 is medyo similar din ang handling kay PCX 160 na magaan at the same time responsive ang mga suspension lalo na sa harap at sa likod. So telescopic parehas ang harap nila at dual rear suspension naman na oil dump din sa likod. Yun lang talaga nakakatalo lang pagdating sa specs overall netong dalawang scooter na to compare kay Fortress at PCX 160. Kita nyo ang ganda ng TFT display neto ni Fortress at medyo modern talaga siya
Plus, pwede mo pang i-connect yung cellphone mo dito para gamitin mo siya as GPS or Google Maps na navigation kapag naglo-long ride ka. Tapos, pwede mo din makita sa TFT display nitong Fortress 160 yung tire pressure ng gulong mo sa harap at sa likod. Ngayon, syempre maguguluhan na naman tayo bilang rider dahil marami na namang ino-offer ang iba't ibang brands ng motor sa atin. Mayroong mura na kompleto ang specs, meron din namang overpriced kasi ito nga daw yung brand niya. So para di ka maguluhan kung ano mga dapat mong kunin or consider bago ka kumuha ng motor. Unang-una mo i-consider, tanong mo kung ilang linggo or buwan bago lumabas ang ORCR ng motor na gusto mong kunin. Dahil dun pa lang magkakaroon na kagad kayo ng idea na magagamit mo ba talaga agad yung scooter pag kinuha mo na siya sa kasa. Then after mo matanong yung dokumento, tsaka mo na itanong yung mga parts availability, aftermarket services, and warranty. After natin matest ride to, natuwa talaga ako kasi hindi naman biro yung timbang ko ng 120 kilos ako. Sobrang ganda ng suspension play, sobrang relax ng manibela, nakaka-excite, puta parang gusto kong bumili. Diba? Kasi mura lang to kumpara sa ATR 160. Diba? So 160cc, kompleto ang specs, dual channel ABS, traction control, mataas ang battery rate, may phone connectivity, QJ Motor Bristol at